Hello po. Sa video po na ito ay uumpisahan natin ang lessons. Ito po ay para sa mga baguhan na gustong matuto. Basic knowledge po ito pagdating sa spiritual na bagay or anting-anting at gusto maging manggagamot. Bago pa man po ang lahat, huwag makakalimot magdasal sa mahal na Diyos. Ano po? At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga ka-antingero ko dyan. So, ang ano po natin, ang topic po natin ngayon ay papaano ang pag-uumpisa kung gusto mong matuto or gusto mo na maging bahagi ng spiritual world. Ano po? Ang ano po, simple lamang po kasi ang lahat po ay simple. Ito po ay nagiging mahirap kung ito ay papahirapin natin. At kung ito ay hindi natin susundan ang rules, ito ay nagiging mahirap at ito ay nagiging pabigat sa atin. So anyway po, ang po natin itong first lesson po na ito ay aanuhin natin, tutukuyin po natin ang una mong gagawin, papaano mo i-center yung sarili mo. Pangalawa, papaano mo i-harness ang sarili mo. Ang pangatlo, papaano mo ma-recognize ang kakayahan mo. Ano po? So, alalahanin po, ito ay para sa mga baguhan na gustong matuto. Ano po? Kailangan po kasi natin na meron tayong base or tinatawag na grounding. Ano po? Kasi, kung wala po tayong grounding, ang po natin, halimbawa nag-umpisa tayo sa taas, na jump po tayo, nagkakaroon ng problema kasi hindi natin pinag-aralan yung grade 1. Yet, posibleng kinder, yung prep, kinder, grade 1, grade 2, you get the idea, po. So, ngayon po, ang pag-aaral po, ito ay nasa sa iyo. Ang anuman pong sasabihin ko, ito ay base lamang sa aking na-experience at base sa aking na obserbahan sa mga kakilala ko rin pong ganito. So, unang-una po ay na rin po ako, marami na rin po akong experience pagdating sa ganitong bagay kasi nag-umpisa po ako sa edad na siguro mga 8 years old po So ngayon po nasa 40 years na rin po akong almost 40 years na po ako nagkokolekta ng mga kaalaman ko rin po, at ito po ay hindi ko binabahagi. Ito ay akin lamang at iniingatan ko po. So tama na po ang pagdating sa akin. Ito po ay para sa inyo, para sa gustong matuto. Welcome po at congratulations kung interesado ka. Welcome. You're about to experience po ang magandang bahagi ng spiritual life. Ang matuto tungkol sa base ng spiritual, yung ika nga, yung foundation. So ito po ang kailangan natin pag-aralan kung tayo ay mag-uumpisa pa lamang ang foundation. So unang-una po, kaya tayo gustong pumasok sa ganito dahil sa naniniwala tayo sa Diyos. So alam na natin yan, naniniwala tayo sa Diyos, alam natin ang mabuti at alam natin ang masama. So yun po, importante yun, malalaman natin. Ang lahat pong isi-share ko sa inyo pagdating po sa mga dasal, yun po ay puro basic. Puro basic po, puro
ano po, grounding or foundation. Ang lahat po na matututunan ninyo after that, yun ay sa inyo na. So, ganyan po nade-develop ang ating kakayahan dahil sa ating continuous learning everyday po. So, naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa good and bad. Ang ang magic, ang spiritual, ang magic, wala po dyan mabuti, walang masama. I'm sad to say po na wala po dyan masama. Ang masama po ay ang tao na naggagamit ng masama, ginagawang masama. Halimbawa, sabihin na natin, si Pulano or si Pulana, mabait siya. Maka-Diyos po siya, maka-Diyos. Tapos nangailangan siya. Kailangan niya talagang magawa ng kasi nagki-crave po siya. Yung gusto niyang itry, yung kaalaman niya. So, yun po, mananakit siya. Pero, hindi po yung kapangyarihan na ibinigay sa iyo, hindi po yung kapangyarihan na na-develop mo ang masama. Ang masama po ay yung ginawa. Yung action ang masama. So, kapag iniisip mo po yun, na hindi mo pa ina-action, hindi mo pa sinasabi, yun, pwede mo pang isave yun. Pero pag once na isabi mo na, ang tao po na may mga kapangyarihan, or yet, may mga kaalaman, ang ibigkas po nila, yun ang nakakasama. Ang inisip po, pwede pang mabago. Pwede pang mabago. Pero pag once na bigkas na yon, even po na yung hinghing sa Bicol, yung parang gano'n, yung mahinang-mahina, yung gano'n, na po yan, once na ibinukas na ng bibig mo, yun, na po siya, nagmamanifest na siya, ng kung ano yung gusto mo. So, ganun po ang pagdating sa, sa spiritual world, Ngayon, ang kailangan po, matuto kung paanong magbawi. So, yun po ay mga pag-aaralan natin. Isi-share ko po sa inyo in time, pero step by step po yun. Hanggang sa magkaroon kayo ng strength, ng lakas, na kayo na talaga ang gagawa ng sarili ninyong orasyon. Sa po natin na ito, sa mga course po nating lessons na days ahead po, matututo kayo kung paano magawa ng orasyon, paano magawa ng halimbawa ng sarili ninyong protection, na hindi na kayo kailangan na maghanap pa sa iba or maghingi ng dasal sa iba or etc. na gets po ninyo. So, ngayon po, na tayo. Umpisa na tayo sa grounding. Number one sa grounding ay i-cleanse muna natin ang sarili natin. So, paano po ba mag-cleanse? Sinasabi na magdadasal na ganon, hindi po right away. Kasi bago tayo man magdasal, dapat malinis na tayo. So, hindi naman po sinasabing dapat malinis, pero ritual po yun. Kailangan ng ritual kasi iba ang natin, ginagawa natin. Hindi tayo yung galing sa trabaho or tapos kailangan magdasal ka agad kasi kalimutan na. So, lagi pong iisipin, ang ritual po iba sa everyday life. Iba ang ritual. So, ang lahat pong ginagawa ninyo ay ritual.
So may mga ano po siya, may mga stages para ma-achieve ninyo ang dapat na ano ninyo, yung goal ninyo. Dapat mag-set kayo ng goal kung saan ninyo gusto. So ito pong sa ano na ito, itong sa first video po natin na ito, gusto ko po mag-set kayo ng goal. Ano po? Na homework po ito. Kung ano, ito po ay para sa mga baguhan na gusto pong matuto. Hindi ko po ito pinipilit sa inyo. Ito po ay ano, completely sa ano ninyo, yung sa inyo pong kagustuhan. At ang resulta po nito ay ano, sa inyo, kayo lamang po. Ang anumang experience ay sa inyo. Wala pong makakakuha niyan. Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo ano, may ano ganito ganyan, kasi tinatanim na ano man ang sabihin ko sa inyo, may ano na mararamdaman na ninyo yan, ganun po yon. Pero meron po akong i-warning na okay, kapag nag-ano ka, may ginawa ka ng ritual na sumakit ang ulo mo, yung dasal na yon or yung focus na yon, ano, may mali pa sa iyo, kailangan mong ayusin pa yon. So nangangahulugan, hindi pa diretso, ano po. So kakailanganin nating iaayos ang takbo ng ano ninyo, ng energy ninyo para ano, daloy-daloy, tuloy-tuloy po yung daloy, ano. So ang ano po, ito po ay para sa akin ng mga nakilala ko po, ano, ang lahat po na spiritual na tao na yung ano, yung aware na sila sa spiritual. Ang third eye po nilang sinasabi na yan po ay open na. Hindi na kailangan i-open yan. Kailangan na lang ipaintindi sa kanila kung paano gagamitin. Ano po? Ang tao na may instinct, open na po yun. Hindi na po kailangan ang ino-open lang po yung hindi marunong, hindi talaga naiintindihan kung ano ang ibig sabihin oon. So sasabihin i-open kasi unang-una, ano, kapag tayo isinilang, ang bunbunan po natin open na. Open po, yan po yung huling nasara. So, nangangahulugan po, yung ano natin, yung energy natin, yung pag-develop ng spiritual natin, ano na, yung naandyan na po sa atin, wala na, binigay na sa atin yan ng Diyos buo na yan. Bakit kailangan pang i-open? So, yun po ay para sa akin lang. Nasa sa inyo po, kung gagawin ninyong mag-open kayo, or magpapa-open kayo, nasa sa inyo po yan. Wala po akong kontra, yun lang po ay para sa akin. Kasi, ang lahat po ibinigay na ng mahal na Diyos na para gamitin natin. So, wala na po tayong dapat baguhin. Gamitin na lang at i-evolve or i-advance ang kaalaman natin or ang instinct natin. So, kaya po tayo nagtatanong-tanong, halimbawa, ma'am, paano po ba ang pag ng mutya? Kasi, ka na, yung aware ka na, may ka na, nasa mundo ka na ng spiritual, alam mo na yun. Kaya, nagtatanong ka. Kasi, yung open ka na. Yun nga lang, hindi mo pa naiintindihan. So, kaya, hindi ka na dapat i-open. Kasi open na, ang kailangan mo na lang, teaching. Teaching how to use it. How to understand it. Kung paano gagamitin, paano kukontrahin yung mga nakikitang ayaw mo, paano mabuhay everyday na ganyan na nakakakita ka. So, kasi sa ngayon, halimbawa, yung mga nagsasabing gusto magpa-open, magpa-open ng third eye. Sa ngayon po, blurred lang sila. Hindi nila naiintindihan. Nananaginip na sila. Nakakakita na sila.
na si-sense na nila, nalalasahan na nila, naririnig na nila, alam na nila kung ano ang darating, nangangahulugan, open na po. 'Di ba? Open na. Ipapaintindi na lang kung papaano gagamitin, ipapaintindi na lang, ipapaunawa na lang kung papaano kukontrahen. So, yun po. Kasi, ang ano po, sa mga kakilala ko po, hindi po na yung mga, kasi pumunta na po ako sa iba-ibang pumunta na po ako sa Cuba. Pumunta na ako sa hindi ko na po nag-ano na ako ng sabi ko doon sa monk, gusto kong buksan mo ang third eye ko. Sabi sa akin ng monk, hindi mo na kailangan buksan ang third eye mo. Kasi ang third eye mo, ang crown chakra mo, pag bukas na yan nung isinilang ka. So, kaya hindi na pwedeng buksan. Yun ay anuhan na lamang. Malaman mo kung paano gamitin, paano mo kukontrahen. So anyway po. So yun, ngayon po. Balik tayo sa sa pag gagrounding po sa paggagawa ng ating foundation. So, ang unang-una po, kumuha ka po ng paborito mong damit. Paborito mong damit na yung gagamitin mo lagi sa sa pagpa-practice mo. Kasi, kailangan po, may isa ka lang na, na damit. Ika nga uniform. So, pwedeng isa lang o pwedeng dalawa. Yung palitan mo. Kasi, kapag kailangan mo na i-reserve yung energy na a-accumulate mo pag nagpa-practice ka. So, kailangan po, ang lahat ng mga gamit mo, isa or dalawa lang palitan. Hindi po, mo ngayon, isabit mo, tapos gamit ka ng iba. Hindi po, kailangan merong kang uniform. So, yun po, yun ang una mo pong gagawin. So, hindi ko po sinasuggest sa inyo na huwag kayong magyayapak sa lupa. Nasa sa inyo po yan kung kayo ay magyapak sa lupa o hindi. Kasi ako po, nagyayapak ako sa lupa, wala akong problema. Kasi yun po ay tinuro po yun sa akin nung nag-start pa lang ako nung bata pa ako na pwede akong yapak sa lupa kasi ito ang dapat gawin. Bago kasi hindi po natin na ini-expect na mapunta tayo sa lugar. Halimbawa sa beach tayo, tapos ayan, kailangan mo tanggalin yung tsinelas mo, kailangan tanggalin mo yung yung medyas mo. Papaano? Kung yung tsinelas mo naputol, 'di ba? So, hindi ko po sinasuggest na hindi ko pinopromote na huwag kayong yayapak sa lupa. Yun po ay nasa sa inyo. Yun po ay kayo mismo ang magagawa ng protection para sa sarili ninyo. Kasi, ang pinakamaganda pong protection ay yung gawa ninyo, hindi yung galing sa iba. Yung gawa ninyo, yung nagbibuild kayo ng sarili ninyong protection. Kasi, kapag galing po sa iba, ang protection ninyo, meron din kapareho niyan. So, gusto ninyong maging unique kayo. Kaya, dapat, importante po yun na alagaan ninyo ang mga pagsasarili ninyong gamit pagdating sa pag-practice. So, importante po yun. So, pangalawa po, kailangan ninyo ng aklat. Kailangan ninyo ng aklat. Kasi, the day na mag-umpisa po kayo na mag-grounding, kailangan ninyong isulat. So, yun po ang tinatawag na Book of Shadow. Again, sa Pilipinas po, or sa ibang na may Latin, tinatawag na libreto.
librito maliit lang. Pero po, yung mga experience na yon na ilalagay mo, ano yon, ilalagay mo doon, so meron ka ng sarili mong libro. Ano po, malaki, kasi maganda. So, in time po, pag nag-ano ka na, gawin mo ng libre-libre ito. Kasi, yung mga nangyayaring totoo na, na maganda at totoo, yun, ilagay mo po doon. Sa isang maliit na aklat na yon. Yun po ang nagiging librito. So, anyway po, ang ano ko po dito sa ating video na ito, akala ko, magagawa natin yung tatlo na nilagay ko, na 20 minutes na po ito ay ang ko lang po every half an hour, so like that, so sa next video ko po ipagpapatuloy po natin ito sa sa first natin na yung tatlo, so nagagawin. Pero ngayon ang homework po ninyo, yung gusto po na matuto, na gusto, na interesado, hindi po pinipilit, kayo yung paborito nyo yung damit, halimbawa, damit ng lola ninyo, babae man yan o lalaki, halimbawa lang po yung tinatago-tago ninyong damit ng lola nyo, ng lolo no, or yung paborito ninyong tao, o kaya yung paborito mo, o kaya yung primerong regalo sa'yo. Basta po yung may significant. Kasi, importante po yun, yung may attachment. So, anyway po, so yun, yung damit na magiging mong uniform, sa pag pag nagpa-practice ka ng ng spiritual mo. Pangalawa po, yung yung libro, na yung notebook po, na susulatan mo ng mga magiging experience mo. So, natural po, lapis or ballpen, nasa sa inyo po yan. At, sa pangalawa po, kung paano gagamitin yung aklat na yung aklat para sa iyo lamang. So, bye for now po, and see you in my next video.